Hello, good afternoon, and good evening. Good morning, Salman Sulok tayo ng daigdig. So, ang title ko ngayon ay The Devil's Government. Alam niyo bakit ko nasabi na Devils of Government? Napakademonyo talaga ng ating gobyerno. Gagawin nilang lahat para lang hindi ma-exercise ang ating karapatan. Wala naman sanang problema ang ating bayan kung wala namang nangyayari. Alam mo, katulad sa mga nakaraang administration, maliban lang kay Cory at saka kay Erap, kay Aquino at saka kay Duterte, walang bantang pagkilos dahil walang naaapakan na karapatan. So ngayon sa administrasyon, ang daming inapakan na karapatan. Kung alam niyang kontra ka gobyerno, aapakan ka talaga. Gagawa sila ng paraan na para hindi ka makaporma sa gusto mong gawin. So, kami lumabas sa Filipino Guerrilla Forces dahil nga ang gobyerno natin hindi nila iniintindi ang moral ng Pilipino sakaling magkagera. Sila ay nakapokus sa kanilang political opponent na sa korupsyon. Ang hindi ko maintindihan bakit ang Pilipino mas naniniwala sila na hindi korap si Pangulong Marcos, mas korap ang Vice President Sara Duterte. Hindi ba natin naintindihan 100 million lang ang pinagdudahan na kinakaso sa kanila, pero ang Pangulong Marcos, trilyon of pesos ang ating hinahanap. Kung hahanapin natin, medyo nagkakaroon sila ng gumagawa sila ng paraan na hindi tayo makaporma, hindi tayo makapagpasalita, hindi natin magamit ang ating karapatan. Talagang ina-knockdown ka. So yan yung masaklap sa ating bansang gobyerno ngayon. Kaya ako nalulungkot. Despite of the fact na gusto nating tulungan ang gobyerno, pero nariyan pa rin ang mga kalokohan na nangyari sa ating bansa. Mga vloggers, mga trolls, nakikiusap ako sa inyo. Huwag kayong umatake sa personal. Hindi kami ang gobyerno. Hindi kami ang kaaway ninyo. Ang dapat tingnan ninyo, yung ating gobyerno. Now, sa tingin ninyo ang gobyerno natin, sa tingin ninyo ang gobyerno natin matino, magandang pinapatakbo, ipaliwanag nyo. Isa-isa nyo ipapaliwanag yan. Para ang taong bayan maliwanagan na ang Marcos may ginagawa sa bansang Pilipinas kontra doon sa mga sinasabi ng mga lumalaban sa kanya katulad namin. Pero bakit kami personal yung inatake? Iparehas lang tayong Pilipino, parehas lang tayong civilian. Bakit kami ang inaatake nyo? Anong ibig sabihin nyo? Nasa gobyerno kayo, atakehin nyo kami? For what? Ang amin lang, hinaayag namin ang mga karapatan namin. Karapatan lang namin ang hinahayag natin, mga kababayan. Karapatan nyo ang aming pinaglalaban. Bakit kami ang tinitira nyo? Iba na ngayon ang sistema ngayon, Kung sino yung nag-expose ng mga hindi tamang gawain ng gobyerno, yun pa ang kinakalaban ng kapwa sibilyan. Dati-rati, magmula kay Marcos Sr., ang sumisigaw taong bayan laban sa gobyerno. Walang taong bayan na kumukontra sa kapwa taong bayan. Pero ngayon, iba na.
So, ibig sabihin, napakademonyo talaga ng ating gobyerno. Kapwa Pilipino sa Pilipinas, kapwa sibilyan to sibilyan, pinag-aaway nila. Di ba kademonyohan yun? Na dapat ang nasa administrasyon, ang isipin nila magkasundo-sundo ang Pilipino. Pero ang ginagawa niya, pag-awayin niya. Hindi naman kami lalabas kung wala kami nakikitang mali. Tinutuwid lang namin. Tapos yung mga troll, hindi ko maintindihan. Ano? Wala na mga vloggers ngayon na lumilitaw. Kasi tinatakot na ng administrasyon, takot ng makulong. Ha? Bakit kayo matakot makulong? Bakit matakot kayong kasuhan? Ikarapatan nyo lang naman ang sinasabi. Ano? Ha? Lalaban tayo. Kayo mga vloggers na tinitingnan nyo ang maling ginagawa ng gobyerno, huwag tayong matakot. Pag natakot tayong lahat, yan ang nasa gobyerno. Ang gustong iparating sa mga kababayan ko, ano? Nakakalungkot talaga ang ating bansa. Ngayon, rally na ngayon. May rally ngayon, pro Marcos, Duterte. What I mean, pro Marcos, Dilawan, Piglawan, at saka mga komunista. Rally nila ngayon. Baliktad na ngayon eh. Ang kalaban nila ngayon, taong bayan. Nang komunista noon, nakakampi sa taong bayan sa panahon ng Marcos Sr. Ngayon, kakampi na ng Marcos Jr. yung mga NPA. Kaya kayo, armed forces, nasaan na ba kayo? Hayaan nyo na lang ang ating gobyerno na mamayagpak ang NPA, ang komunista sa ating bayan. Nasaan ang AFP, PNP? Wala na talagang dignidad ang AFP, PNP sa bagay na yan. Nagagamit sila. Kaya ako sa AFP, PNP, pag-isipan nyo, tingnan nyo, hanapin nyo ang katotohanan. NBI, NICA, isa-isip ng taong bayan, ay bayaran na kayo. Wala nang umiiral ngayon nasa gobyerno. Nandito kami na lang, ang Filipino Guerrilla Force, ang lumalaban at umaharap sa mga kawalangian ng gobyerno. Ang NICA, NBI, CIDG, ang lahat niyan eh. Kalaban pa ng kalaban pa ng taong bayan. Ano ba yan? AFP, PNP, ano kayo? Para kayo sa mga demonyong gobyerno? Para kayo sa kawatan? Ang pinag-uusapan lang natin dito mga kababayan, yung mga nangyayari sa ating bansa. Yun yung point ko dito ngayon. Mga nakawan, mga natin, pag-aabuso ng karapatan ng bawat isa. Bawat isang Pilipino. Diyos ko, aywan ko ba? Nalulungkot ako sa bansa natin. Wala nang Pilipinong gustong tumayo sa kanilang mga karapatan. Naduduwag na, natatakot na. Nanawagan ako sa kapwa ko mga men in your personnel, mga pensyonado, general. Hindi natin makukuha, sir, sa perma-perma lang, manifesto, hindi natin makukuha yan. Hindi natin makukuha yan sa social media na ibinubulgar nyo ang mga kawalangan ng gobyerno. Kikilos tayo. Bakit ikaw, hindi ka kumikilos? Yun ang alam ninyo. Tinitingnan lang namin kasi lahat ng bawat gusto namin mangyari, nakaka-counter ng kalaban. Una, masyado silang magaling sa monitoring. Pangalawa, trillion of pesos para isawata ang mga gustong magpapatalsik sa Pangulong Marcos. So napakahirap. Pero kung lahat tayong Pilipino, lalo na men in your person, tayo ay manindigan para sa tama, para sa katotohanan, para sa bayan, ay hindi magwawagi ang pag-iisip ng demonyo. Pero ang problema, naduduwag tayo. Ang iba nababayaran. Iyon ang masaklap sa ating mga kababayan ko. Ha? Yan yung masasaklap.
Kaya hindi ko lubos maisip ang ating gobyerno, no? Kawawa ang ating gobyerno. Sana makapag-isip-isip tayong lahat. Kilos Pilipino para sa ating bayan. Huwag tayong matakot para sa ating karapatan. Ang gobyerno ngayon, magawa nilang pang-api ng Pilipino basta makamit lang nila ang kanilang mga pangarap. Mga demonyo kayo talaga. Hindi ko kayang tanggapin yung ginagawa nyo sa ating bayan. So, yun lang isang panawagan ko. Nanawagan ako sa sambayanang Pilipino at sa men in person, mga retired officers in generals. Sayang yung ating pagka-officer. Kung hindi tayo tutulong sa taong bayan, kilos bayan ko, para sa katotohanan, para sa bansang Pilipinas, para sa magandang Pilipinas. Yun lang ang kahilingan ko. Huwag tayong matakot. Lahat yung gumagawa ng mga manifesto, magkaisa tayo, katulad ni General Magalong, katulad ni General Pukis, katulad ni General De Leon, o General Macanas. Huwag tayo maghihiwalay. Iisahin natin ang pwersa natin. General Reyes na isang abogado, namin ninyo personnel, at lahat ng grupo na hindi nagugusto ang takbo ng ating gobyerno, magkaisa tayo. Ang nangyari, nagkakahiwalay tayo, pagalingan tayo ng pagalingan. Ang amin, hindi kami pagalingan. Ang amin ay gusto namin magkaisa tayong lahat para mabuwag ang mga demonyong gobyerno. So yun ang hiling ko sa inyo mga kababayan ko. Pag-isahin natin ang ating puwersa. Kami ni Supremo ay handa na kaming i-buwis ang buhay sa pagbabago ng Pilipinas. Sana ganun tayo, lahat ng mga retired men in your purpose. Bakit natakot kayo mawala ng pension? Ha? Hindi nyo pwedeng ipaglaban ang taong bayan na nagpapasweldo sa atin, nagbibigay ng pension sa atin, hindi nyo kayang ilaban sila? Si Supremo, hindi nga retired yan eh. Pero nandyan siya para ipagtanggol ang taong bayan. Siya ngayon ang kinakasuhan, hinahanapan para maging weak. Kasi kami, ang Filipino Guerrilla Forces, ang number one enemy nila sa kanilang mga kaayupan na ginagawa sa ating gobyerno. Nasa kanilang power. Tayo, wala tayong power. Ang ating power lang pagkakaisa. Tapos may mga vloggers na laban sa atin, nakakampi ng mga demonyo, kakampi ng magnanakaw, kakampi ng mga narco-politics, kakampi ng komunista at adik. Kayo mga vloggers, ha? Kayo ay mga demonyo talaga. Aywan ko sa inyo, mga kaibigan. Ayaw nyo ng kaayusan ng bansa, gusto nyo kawalang yan sa ating bansa, mga vloggers. Napakawalang iyan nyo. Ni isa, hindi kayo kinanting ni Supremo. Hindi kayo ginagalaw. Ang kinakalaban niya lang ang mga magnanakaw sa gobyerno at hindi kayo natutuwa. Bagkus kinakalaban nyo, for what reason? Dahil binayaran kayo, ganon, para kumita kayo, para maraming viewers. Bulag rin yung mga viewers ninyo. Hindi nyo nakita ang korupsyon. Ha? Trillion of pesos para manahimik lahat ng Pilipino. Hindi yung trillion of pesos to use for development of our country. Is that trillion be used to person who will oppose their administration? Ganon kademonyo ang ating gobyerno. Nasa inyo na. Wala tayong sisihan bandang uli kung hindi tayo magkakaisa. Maraming salamat. Anyway, pagpatuloy yan mamaya sa akin, kapartner.